Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, magandang pag-usapan po, ano? Ito hong reaction po mga kabida ng Malacanang dito ho sa pagbagsak po mga kabida sa trust rating at saka performance rating ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ano po? Kahapon po, meron pong press briefing dyan po sa Malacanang at naitanong po itong latest survey po mga kabida ng Pulse Asia. Ano po? At alam niyo ba kung ano po ang tugon ni Yusek Castro? Ano? Okay? Dahil ho daw sa fake news, kaya bumaba yung trust at saka performance ratings ano po ng Pangulo po mga kabida. Okay? Dahil ho sa talamak na fake news na kumakalat ngayon sa social media, yun yung naging dahilan daw kung bakit yun yung naging ratings bumaba, bumagsak ang trust at saka performance ratings po ng Pangulo. Ano po? Na? Eto, babasahin ko lang po mga kabida, itong news article po ano, ng abogado.com.ph. Ayan. Ito po, ang kanila pong headline dito, Castro. Drop in Marcos ratings due to influence of fake news. Ayun. So dahil ho sa influence po ng fake news, kaya yun yung naging sagot po ng mga respondents ng Pulse Asia survey, mga kabida, no? Ito po, babasahin ko lang po The dip in President Ferdinand Marcos Jr.'s trust and approval ratings may have been due to Filipinos falling victim to fake news about the chief executive, Malacanang said on Monday. Ayan. This was how Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro downplayed a Pulse Asia survey conducted from March 23 to 29 showing that Marcos ratings have plummeted. The poll showed that Marcos approval ratings fell from 42% in February to 25% in March, while his trust ratings also fell from 42% in February to 25% in the same period. In a press briefing, Castro said the 2,400 respondents polled by Pulse Asia do not reflect the sentiment of more than 110 million Filipinos in the country. Ayun, dito na po tayo magkakatalo. Ano po? Ang sabi po ni Castro mga kabida, dahil ho daw sa fake news. Okay? Kaya ito ho ang naging opinion po ng mga tao na sinurvey po mga kabida ng Pulse Asia. Kumbaga, apektado ho ng fake news yung naging sagot po ng mga respondents ng Pulse Asia nang tinanong po sila patungkol ho sa kanila hong pagtitiwala at approval doon po sa performance po ng Pangulo. Ano? Okay? So, ibig sabihin po ba, yung lahat pong mga nangyayari po mga kabida sa gobyernong ito, like for example, ito hong mga aligasyon ng corruption, ano, laban sa Marcos administration, fake news po ito? Ganun po ba yun? Yung mga factors na inilatag po ni Dr. Holmes ng Pulse Asia na naging grounds kung bakit medyo negative yung pananaw po ng mga kababayan po natin, yung mga sinurvey po nila. Like for example, yung hindi ho tinugunan yung ipinangako po ng Pangulo na pagtaas po ng sahod para sa ating mga manggagawa, ano? Yung lack of opportunity po mga kabida sa trabaho. Okay? At ito hong patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito, fake news po itong lahat. Okay? Yun man yung nararamdaman at nakikita po ng ating mga kababayan. Diba? Yung pagtaas po ng mga crime incidents sa Pilipinas. Pero ang sabi po ng PNP, bumaba daw eh.
Pero yung nararamdaman po ng mga tao, okay, dyan po sa field, iba. Kaysa dun po sa figure, sa datos po ng Philippine National Police. Ano? Oh, fake news lahat yun. Okay? Yun yung problema po sa gobyernong ito eh. Pag negatibo po mga kabida, ayaw po nilang tanggapin. Ano? Okay? Ito na lang pong sinabi po ni Yusek Castro mga kabida, na ito hong 2,400 respondents po ng Pulse Asia ay hindi daw ito nagre-represent doon po sa 110 million Filipinos sa buong Pilipinas. Ano? So, ngayon na lang po yung pananaw po ni Yusek Castro. Ano? Kumbaga, itong survey na ito does not represent the sentiments of the entire Filipino people. Pero pag positive yung resulta po sa survey, mga kabida, just like dun po sa isang survey na 51% daw mga kabida ang sumang-ayon dun po sa pag-aresto at dala po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dun po sa International Criminal Court, masaya po yung Malacanang po dun. Ano? Nagpapatunay lang daw, mga kabida, na tama yung ginawa daw ng gobyernong ito, ano? Na hinuli si Digong at dinala po sa International Criminal Court. So yun, nagre-reflect yun sa kabuuan itong 110 million Filipinos sa buong Pilipinas. Pare-pareho lang po yung survey eh. Okay? Pare-pareho lang po yung survey. Yung kanilang mga respondents, almost the same, 2,500, 2,400, 1,400. Mga ganong range lang po ng mga tao yung kanilang sinurvey po mga kabida. Bakit po, pagdating po sa negatibo, iba yung tune po mga kabida, tunada ng palasyo po ng Malacanang. Okay? So, ibig sabihin po ba, pag negatibo, ayaw po nilang tanggapin yan. Sasabihin po nila na hindi yan nagre-reflect sa buong sentimento po ng mga Pilipino. Okay? Pero pag positibo, ayan. Yun ang sentimento po ng mga Pilipino. Di ba? So, meron pong double standard ito hong Marcos administration when it comes to treating surveys. Di ba? Yun yung hindi ho maganda, mga kabida. Ito pa po. No? Siguro, no? Kaya isa din ito sa mga factors kung bakit po ayaw ho maniwala ang mga Pilipino sa ginagawa po ng administrasyong ito. Dahil ho, parang binabaluktot po mga kabida, no? Ng tagapagsalita po ng Pangulo yung mga dapat ipaliwanag ng husto na mga impormasyon, ano? Sa halip po na umanap po ng anong tawag po dito, lusot, okay? Mas mabuti, mas maigi siguro na tanggapin po yung resulta na ganito talaga, may ganitong feedback yung mga tao, ano? Diba? Mas maganda at mas appreciative yung mga tao, mga Pilipino, kung inaako po ng gobyerno yung kanilang shortcomings po mga kabida. Okay? Normal kasi yung may shortcomings kasi tao lang po tayo eh, no? Yung mga namamahala po mga kabida sa gobyerno, mga tao po yan. Okay? Hindi ho 100% na may bigay talaga nila, no? Okay? So, mas maganda kung aaminin, aakuin, okay, ito ho, may shortcomings po kami. So, gagawan po namin ng paraan yan. Okay? Para sa susunod, at least, meron pong satisfaction yung taong bayan, ano? Ganun, sana, mga kabida. Kaysa maghanap po ng lusot. Kasi mahahalata po ng taong bayan yan eh, no? Na naghahanap po ng lusot ang gobyerno. Kaysa aakuin at kumbaga i-recognize po ng gobyerno yung kanilang shortcomings. Is mas maganda yon. Okay? Plus factor yan mga kabida para ho sa mga kababayan po natin. At least meron pong perception ang tao na yung gobyernong ito marunong tumanggap po ng pagkakamali.
Okay? Marunong mag-recognize po mga kabida ng kanilang shortcomings. Yun sana ang maganda. Kaso lang po, iba. Okay? Pilit po nilang itinanggi, ano? Na meron pong pagkakamali ang gobyernong ito, ano? O ito, patuloy po tayo mga kabida. Sabi po ni Claire Castro, dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din ito sa influensya ng mga fake news. So kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang opinion, marahil ay bunga ito ng mga fake news. Ayun. So lumabas po dito na mali sa mga taong sinurvey po ng Pulse Asia. Dahil na-influence po sila sa fake news. Ano? Natatawa po ako kay Yusek Claire Castro. Ano? Ayusin nga ninyo yung inyong mga sagot. Mas lalong nakakalito po yan. Ano? Mas lalong hindi maniniwala ang mga tao po sa inyo kung ganyan kayo sumagot. Yun, suggestion ko yun kanina. No? Sa halip na humanap po ng lusot, aaminin na lang, aakuin na meron talagang shortcomings. Ano? At least makita po ng taong bayan mga kabida na marunong umamin po ng pagkakamali itong Marcos administration. Alright? So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw dito ho sa sinasabi po ni Yusek Castro na fake news daw ang dahilan kung bakit po bumagsak ang ratings po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay, para po sa inyong comments and opinion, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po mga kabida.